Nagtataka naman si Taekyang matapos sambitin ng Fire King na siya ay kanyang pagmamay-ari. At habang umaapoy ang Fire King, nagtanong siya sa lalaki kung sino ang nagturo sa kanya ng bastos na asal na humawak sa pagmamay-ari ng iba. Humihingi naman ng paumanhin ang lalaki kung labis siyang nainsulto sa kanyang ginawa, ngunit nais niya lamang sana na bigyan ng magandang pagkakataon si Taekyang. Samantala iniisip ni Taekyang na ang matandang ito ay lumampas na sa pagiging pakialamero niya. Kaya tinatanong ng bida kung ano ang problema ng matandang ito. Sinasabi ng Fire King na mukhang maganda lang ito pakinggan ang kanyang sinasabi, pero sinusubukan niya lamang siyang agawin mula sa kanya. Wika pa ng Fire King na alam niya ang kanyang binabalak na gawin. Nagpaliwanag ang lalaki na hindi ito ang kanyang iniisip, sapagkat hindi siya naparito bilang miyembro ng pamilya Yo, kundi bilang isang instruktor ng Heavenly Martial Academy. At sinasabi niya lamang ang nais ng kanyang mga tagapamahala. At wala rin siyang personal na intensyon dito. Inihayag ng Fire King na kung ibig ba niyang sabihin na siya ay inutusan ng kanyang mga opisyal nang hindi nila alam ang kaugnayan ng batang ito sa kanya. Sinambit ng lalaki na narinig nila na ipinagkatiwala ng Fire King kay Taekyang ang banal na bagay ng Scorching Clan, ngunit dahil ang pakikitungo nila sa isa't isa ay hindi mukhang relasyon ng isang guro at disipulo, kaya't maingat niyang ibinigay ang mungkahing yun sa kanilang akademya. Ikinabigla naman ng Fire King at ni Taekyang ang inihayag ng lalaking yon. Kasabay nito, nagulat at nagtataka rin ang mga tao sa paligid dahil sa kanilang narinig. Sinasabi rin ng lalaki na hindi pa niya kailanman nakikita na tinatawag ng isang disipulo ang kanilang master bilang isang ginoo noon. At naisip niya rin na ang pakikitungo nila sa kanya ay tila hindi isang disipulo. Habang nakikinig ang iba, binunyag ng lalaki na nakita rin niya ang reaksyon ni Taekyang nang marinig niya ang mungkahi niya na sumali sa Martial Academy, at doon ay napansin niya na siya ay nag-alinlangan. Wika pa niya na kung siya nga ang kanyang disipulo, siguradong tinanggihan na niya agad ang kanyang alok ng walang pag-aalinlangan. Iniisip rin ng bida na ang lalaking ito ay masyadong napakatalino na mag-isip. Ilang sandali, nakiusap ang lalaki sa Fire King kung pwede ba niya itanong kung ano talaga ang relasyon nilang dalawa ni Taekyang. Habang nagpapawis at nakatitig si Taekyang sa Fire King, nabanaag ng bida na mukhang nabuko na siya ng lalaking ito. Kung saan iniisip niya na mas mabuting aminin niya na lang ito ngayon. Sinasabi ni Taekyang sa kanyang isip na kahit hindi sila dalawa na totoong magmaster at disipulo, basta't nabubuhay ang matandang Fire King, walang sino man ang makakapagtangka na basta-basta tumapak sa ari-arian ng pamilyang Jin. At ang problema niya ay kung ano ang susunod na mga hakbang. Dahil sa ngayon, mahirap para sa kanya na maging sapat na makapangyarihan upang hindi siya hamakin ng iba. Dahil doon napagdesisyonan ni Taekyang na mas mainam na siya ay pumunta sa Heavenly Martial Academy. Habang si Taekyang ay malapit nang sabihin ang totoo, ay bigla na lamang sinabi ng Fire King na siya ang kanyang disipulo. Wika pa ng Fire King na binabalak niya sanang hintayin na matapos ang mga paghahanda bago ito ihayag, pero mukhang hindi na ito maaaring ipagpaliban pa. Nasindak naman si Taekyang matapos marinig ito sa Fire King, dahil iniisip niya na parang tutuhanin na niya na gagawin siyang disipulo nito. Habang patakbo si Taekyang para pigilan sana ang sasabihin ng Fire King, ay agad nagsalita sa harap ang Fire King dahil tila maraming tao na ang naguguluhan tungkol sa bagay na ito, kaya't gusto na niyang lilinawin ito para sa lahat. Kung saan sinisigaw na inanunsyo ng Fire King sa lahat ng mga nandito na gusto niya ideklara ang bagay na ito sa lahat ng tao sa mundo. Na siya bilang si Jokchon Gang, ang ika-18 na pinuno ng Scorching Clan, ay pormal na tinatanggap si Jin Taekyang bilang kanyang disipulo upang magpatuloy at magmana ng Scorching Clan. Dahil dito, nabigla at nagkagulo ang mga tao dahil sa pormal na pagdeklara ng Fire King. Kaagad namang humingi ng patawad ang lalaki sa Fire King dahil sa tila pagpapakita niya ng kawalang galang. Humingi rin siya ng paumanhin kay Taekyang dahil sa kanyang ginawa. Inihayag rin niya sa bida na ipapaabot niya ito sa Heavenly Martial Academy ang tungkol dito. Dahil walang sino man ang magtatangkang guluhin ang alagad ni Ginoong Jokchon Gang o mas kilala na Fire King. At natitiyak rin niya na maiintindihan ito ng kanilang punong guro. Pero napansin ng lalaki ang matamlay na pagmumukha ni Taekyang, kaya tinanong niya ito kung bakit ganito ang kanyang mukha sa oras ng masayang okasyon. Samantala, iniisip ni Taekyang na siya ay nasa matinding panganib dahil official nang ginawa siyang disipulo ng Fire King.
Tinapik ng Fire King ang likod ni Taekyang at sinabi na mukhang nahihiya siya yata sa harapan ng mga tao. At sa isang nakakatakot na pahayag, kinausap ng Fire King si Taekyang gamit ang sound transmission. Kung saan nagbigay ito ng babala at pinagsabihan na siya ay ngumiti sa kanila. Dagdag pa niya na siya ay yakapin nito at magbigay ng malawak na ngiti sa mga tao. Sa huli, ganito ang nangyari kaya natigil ang kinabukasan ni Jin Taekyang at naging alagad siya ng Fire King. Siya ay inabuso ng hindi natututo ng kahit anong sining ng pakikidigma. Lagi siyang inuutusan sa mga gawain, sinasaktan, at namuhay ng mabait upang hindi magalit ang Fire King. Huling narinig na dinala siya sa bundok ng Juhua, ngunit mula noon ay wala nang nakakita sa kanya. Ilang saglit, galit na sinabi ni Taekyang kung bakit niya pinutol ang tanging paraan niya ng pag-asa kahit alam na niya ang kalagayan niya. Binasag ng Fire King sa sahig ang inuming alak at binalaan si Taekyang na huwag niyang subukang magtaas ng boses sa kanya. Tinanong rin niya si Taekyang kung gusto ba niya mamatay. Galit na sinigawan siya ng Fire King at tinanong kung may mali ba sa pagiging guro niya kay Taekyang. Dagdag pa niya na maaari naman siyang maging master sa kanya. Inihayag ni Taekyang na hindi naman ganun ang ibig niyang ipahiwatig. Sapagkat nauna niya namang sinabi sa kanya dati na wala siyang balak na gawin siyang disipulo niya. At kung hindi rin naman siya tuturuan ng kahit anong martial arts, ay bakit pa siya kinuha nito bilang kanyang disipulo? Nalulungkot na inihayag ni Taekyang na kung hindi rin naman siya tuturuan ng kahit anong martial arts, mas mabuting sumali na lang siya sa Heavenly Martial Academy kaysa matuto ng mag-isa. Pinaliwanag ng Fire King na sa lugar na yon, kahit matuto siya ng maraming martial arts, ay hindi rin siya aabot sa mas mataas na antas. Dahil mayroon siyang natural na martial body, nagtataka na itinanong ni Taekyang kung ano ang kanyang tinutukoy. Dito ay sinambit ng Fire King na ito ay isang perpektong katawan na pinagpala ng langit para matutunan ang sining ng pakikidigma, isang biyayang maaaring hindi pa nagaganap sa isang siglo. Nabanggit rin niya na sinabi ng kapatid niya na si Wei Qiang na 3 buwan pa lamang siya natututo ng martial arts. Tinanong niya si Taekyang kung iniisip ba niya na nakamit niya ang kasalukuyang progreso na ito dahil lamang sa pagsisikap. Na sinagot naman ni Taekyang ng hindi. Tumugon ang Fire King na dahil yun sa katawan niya, kaya't naging mas mabilis niya na master ang martial arts kaysa kanino man. Idinagdag pang tanong ng Fire King kung gusto pa rin ba niya na matutunan ang mga third-rate martial arts gamit ang katawan niyang ito. Naisip ng makatotohanan ni Taekyang na hindi ito biyaya ng langit. Sapagkat ito ay gawa ng kanyang sistema. Bagamat mabuti ang pagkakaroon ng kakaibang pisikal na anyo, ngunit inihayag niya sa kanyang isip na naliligaw ang Fire King sa pag-aakala tungkol dito. Kaya't tinanong ni Taekyang ang kanyang sarili kung ano ba ang binabalak na ipapagawa ng Fire King sa kanya. Kaagad na tinanong ng Fire King si Taekyang kung alam ba niya na siya ay mayroon pa ring utang na loob sa kanya. Dito ay kanyang sinambit na kinakailangan niyang bayaran ito bago pa man siya umalis sa lugar na ito. Kaya siya ay nagwika na sabihin na niya kung ano ang gusto niya mula sa kanya. Habang siya ay nag-iisip, nagsalita siya sa Fire King na hindi pa siya sigurado sa ngayon. Dahil hindi pa niya talaga lubos na pag-isipan ito noon. Tumugon ang Fire King na siya ay mag-umpisa na ngayon sa pag-iisip. Sumagot si Taekyang na sasabihin niya lamang ito sa kanya mamaya pagkatapos niyang makapag-isip ng mabuti, dahil may ilang araw pa naman bago siya tuluyan na umalis. Ngunit mabilis na tinugunan ng Fire King na siya ay dapat makapag-desisyon na ngayon. Ngunit tila ay naguguluhan pa si Taekyang sa ngayon. Sa puntong yun naiinis na ang Fire King dahil sa sobrang bagal na mag-isip ni Taekyang. Kaya tinanong niya ang bida kung ano pa ba ang dapat niyang pag-isipan. Sapagkat pwede naman niya hilingin sa kanya na gusto niyang matutunan ang mga martial arts niya o kaya humingi siya ng payo tungkol sa martial arts mula sa kanya. Matapos niya marinig ang sinambit ng Fire King, siya ay bigla na lamang natulala sa kanyang harapan. Wika pa ng Fire King na ito ay mga halimbawa lang na kanyang ibinibigay, at hindi niya kailangang mag-alala tungkol doon. Samantala, nagpapanggap na tila kumakati ang lalamunan ng Fire King at tila siya ay umuubo dahil na rin sa kanyang naging unang pahayag. Dahil dito, nakangiti ng malawak na tinanong ng bida ang Fire King kung talaga bang nais niyang kunin si Taekyang bilang kanyang disipulo. Mabilis na tumugon ang Fire King na ito'y isang kalokohan, wika niyang tanong sa bida kung talaga bang iniisip niya na nais niyang gawin yon.
Sinambit rin niya kung inaakala rin ba niya na ang pagiging tanging disipulo na isang mahalagang tradisyon ng kanilang angkan ay madaling mapagdesisyonan. Samantala, sinagot siya ni Taekyang na mukhang nagawa niya naman ito kanina. Dito ay kanyang tinuturo si Taekyang na siya ay walang dahilan para gawin ang bagay na yon. Binanggit ni Taekyang ang tungkol sa kanyang natural na martial body. Dahil kung magawa niyang matutunan ang mga mas mataas na mystic arts ng Scorching Clan gamit ang katawan na ito, ay tiyak na magbibigay pa ito ng mas kamanghamanghang kasanayan sa kanya. Ikinabigla naman ng Fire King matapos sambitin ito ni Taekyang sa kanya. Samantala, palihim na masayang naglalarawan sa kanyang isip ang Fire King. Habang si Taekyang ay nag-iisip na halos tapos na ang kasunduan na ito. Dahil kani-kanina lang ay nagawa ng banggitin ng Fire King na siya raw ay kanyang pagmamay-ari, kaya't napagtanto ni Taekyang na mayroon lang talagang malaking pride sa kanyang sarili ang Fire King. Dahil dito, siya ay tumalikod sa Fire King at tinukso na naghahayag na dapat niya na lang raw sundan ang iba papuntang Mount Hua-sek pagkatapos ng lahat ng ito. Wika pa ni Taekyang na siya ay pupunta raw doon at sasabihin kay Ginoong Maejong-hak ang tungkol sa kanyang sitwasyon. At doon ay kanyang hihilingin sa kanya na siya ay gawin niyang disipulo, titiyakin rin niya daw na walang sino man ang makakaalam dito. Ngunit mabilis na sumigaw at tumatanggi sa kagustuhan ni Taekyang ang Fire King. Namumula ang mga pisngi ng Fire King na inihayag sa bida na kung gusto niya raw, ay maaari niyang ipakita ang kanyang martial art sa kanya at siya raw ay kanyang tuturuan. Sapagkat mayroon din siyang malaking utang na loob na dapat pagbayaran kay Taekyang. Tumugon si Taekyang sa Fire King na siya ay marami nang nagawa para sa kanya. Dahil doon, ibinibigay na ni Taekyang ang kanyang buong pangangalaga sa matandang Fire King. Kaagad namang inihayag ng Fire King kay Taekyang na dapat na rin siguro niya palitan ang pagtawag niya sa kanya. Kaya't nagtanong si Taekyang kung ano ba ang dapat na itawag nito sa kanya. Sinasabi ng Fire King na kahit na hindi sila tunay na magguro at disipulo, ay mukhang kinakailangan rin nilang magpakita ng kaunting pagpapanggap para hindi sila madakip ng iba. Sumang-ayon naman si Taekyang sa sinambit ng Fire King, dahil dito, tinanong niya si Taekyang kung ano ba ang maganda na itawag niya sa kanya. Sa puntong yun, sumagot si Taekyang kung okay lang ba sa kanya na siya ay tawagin niyang master. Sa oras na yun, pumasok sa alaala ni Jok Chongang ang parehong pagtawag ng kanyang dating disipulo na si Jo Pil. At doon ay nag-umpisa na tawagin ni Taekyang ang Fire King bilang kanyang master. Na sinang-ayunan naman ng Fire King na ito raw ay maganda. Tinanong rin ni Taekyang sa matandang Fire King na kung dalawa lang raw sila nag-uusap, ay pwede rin daw niya tawagin siyang lolo ni Taekyang. Tumugon ang Fire King na ito raw ay ayos lang sa kanya at walang problema. Sa puntong yun, nag-umpisa ng tawagin ni Taekyang ang Fire King bilang kanyang lolo, wika pa ng bida na ito raw ay kanyang nauunawaan na. Kaagad namang binanggit ni Taekyang ang kanyang unang sinabi na siya raw ay aalis sa loob ng 3 araw. Sumagot ang Fire King na ito raw ay maaari niyang ipagpaliban. Plano rin niyang umalis pagkatapos niya maging mas malakas hanggang sa isang tiyak na antas. Dahil siya raw yung klase ng tao na kailangang tapusin ang mga bagay na sinimulan niya. Nagtanong ulit si Taekyang na kung gagawin pa rin ba niya ito kahit abutin pa ito ng ilang taon. Kaagad namang ipinaalala ng Fire King ang kanyang unang pahayag na siya raw ang tipo ng tao na tinatapos ang mga bagay na kanyang sinimulan. Tumugon si Taekyang na mukhang haantong sila sa isang tunay na relasyon ng magguro at disipulo kung aabutin sila ng 1 taon. Nagsalita ang Fire King na ginagawa niya lamang bayaran ang utang na loob niya sa kanya. Makalipas ang ilang minuto, ay mag-isa na iniisip ng Fire King ang pagtawag ni Taekyang sa kanya bilang master. Kung saan sinasabi niya na halos 10 taon na rin ang lumipas simula't may nagtawag sa kanya ng ganoon. At habang mag-isa siyang umiinom ng kanyang alak, nagsalita ang Fire King na hindi na rin ito masama sa kanyang pakiramdam. Kung saan iniisip niya pa rin ang dati niyang disipulo na si Jo Pil na sumalangit na. At dito ay kanyang kinakausap ang imahinasyon ni Jo Pil na hindi na rin ito masama para sa kanila. Pagkatapos, siya ay nagbigay ng isang cheers ng alak sa kanya. Kinabukasan, bumalik si Wai Pang mula sa trabaho na ipinagkatiwala sa kanya ni Wai Qiang. Dito ay kanyang kinausap si Wai Pang na siya raw ay hindi na niya nakita noong mga nakaraang araw. Tumugon naman si Wai Pang na ito raw ay alam na niya, dahil nasa punto na siya na hindi na niya alam kung siya ba'y isang administrador o bodyguard na lang ngayon.
Sumagot si Wei Qiang na siya raw ay magtiis pa ng ilang araw. Pagkatapos, kinamusta niya si Wei Pang tungkol sa progreso ng mga bagay na kanyang nabanggit dati sa kanya. Nagsalita si Wei Pang na ito raw ay nasa maayos na takbo. Dito ay kanyang sinambit na ang lahat ng mga taong kinuha nila mula sa panig ng Miriam ay napakamasunurin, at yun raw ay dahil sa ginawa ni Ginoong Jok Chonggang. Wika pa niya na ganun din sa panig ng gobyerno, dahil ang hari ng Changsha na kabilang sa imperial na pamilya ay hindi rin nagrereklamo. At wala nang dahilan para magreklamo pa ang iba pagkatapos sumang-ayon ang gobyerno. Kaagad namang nabanggit ni Wei Pang ang tungkol sa mga mangangalakal, na sila raw ay nandito para lamang sa pera, at ginagawa nila ang kanilang makakaya upang makipagkooperasyon sa kanila. Tumugon si Wei Qiang na ito raw ay napakabuti, kaya't nagtanong siya kay Wei Pang kung kamusta naman ang kanilang budget, tinanong rin niya kung magkano na lang ang natira sa kanilang pondo. Tumugon si Wei Pang na ito raw ay hindi na sapat. Dahil doon, nagulat si Wei Qiang sa kanyang inihayag. Ngunit hindi pala yun ang kanyang ibig sabihin, dahil ang hindi sapat na kanyang tinutukoy ay wala na silang sapat na espasyo sa kanilang imbakan para itago ang lahat ng mga yaman nila. Sinasabi rin ni Wei Pang na napuno na nila ang 2 imbakan hanggang sa kanilang kapasidad 2 araw na ang nakalipas, kaya pansamantalang iniimbak nila ang mga natitirang kayamanan sa isang lugar na itinalaga para sa pananalapi. Nakahinga naman si Wei Qiang matapos sabihin ito sa kanya, at sinabi niya kay Wei Pang na siya raw ay magaling rin sa mga lokohan. Wika pa ni Wei Pang na ang pag-anunsyo ng Fire King kahapon ay nagdulot ng malaking pagbabago, dahil natulungan nito ang mga nag-aalinlangan na maging sigurado. Sinabi ni Wei Qiang na kahit ang pamilya Sok na dati raw ay naging tahimik, ay bigla na lamang humingi ng pulong. At sa tingin niya, ganyan lang talaga ang mga tao kapag sigurado sila sa potensyal ng pamilya nila ngayon. Ayon kay Wei Pang, ang ganitong kilos ay tipikal sa mga taong nag-aalinlangan, at bilang kapalit, nagpadala sila ng mas maraming regalo. Sumasang-ayon na tumugon si Wei Qiang at sinabing tama lang yun at hayaan silang magpadala ng lahat ng mga kanilang gamit sa kanila. Samantala, lumipat ang eksena kung saan naroroon sina Tae Qiang at ang Fire King sa isang bundok na katabi ng ilog, habang si Tae Qiang ay bitbit ang ilang pirasong sibat na kailanganin sa kanilang pagsasanay. Nang mapansin ni Tae Qiang na mayroong dalang bag ang Fire King, ay agad niyang tinanong kung ano ang laman nito. Sumagot ang Fire King na ang mga ito raw ay mga bagay na magpapayanig sa kanyang katawan sa tuwa. Pumasok naman sa isip ni Tae Qiang na sana hindi mga ganitong bagay ang nandyan sa kanyang bag. Tumugon ang Fire King na ito raw ay gagamitin mamaya, kaya't huwag niya munang isipin ito sa ngayon. Habang inaayos ni Tae Qiang ang mga dala niyang sibat, ay nagtanong siya sa Fire King kung ano na ngayon ang kanyang gagawin. At sa kanyang tugon, nagsalita ang Fire King na siya raw ay kanyang lalabanan. Dagdag pa ng Fire King na ilabas niya raw ang lahat ng kanyang buong lakas. Inihayag ng Fire King na kung magawa niyang mapa-atras siya ng kahit isang hakbang sa loob ng 30 minuto, ay siya raw panalo na sa kanilang laban. Nabigla naman si Tae Qiang sa sinambit ng Fire King, kung saan tumunog ang sistema, at dito ay pinapaalala sa kanya na mayroong questang nabuo na tinatawag na Take a Step Back. Sinasabi sa misyon na ang Fire King ay nagnanais na makita ang tunay niyang kakayahan. At dapat niyang ipakita ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pagpapa-atras sa kanya sa loob ng itinakdang oras. Matapos ang lahat, inihayag ng Fire King sa harapan ni Tae Qiang na umpisahan na nila ang kanilang labanan. At kasabay nito, nag-alerto ang sistema na ang oras na itinakda ay magsisimula na. Kung saan nagsimula si Tae Qiang sa kanyang pag-atake gamit ang kanyang hawak na sibat. Subalit nagawa lamang ito maiwasan ng Fire King na hindi inaalis ang kanyang mga paa sa sahig. At dito ay nagtataka na napaisip ang Fire King kung anong klaseng bata si Tae Qiang. Naguguluhan niyang iniisip kung paano nagagawa ng isang bata na walang pang 21 taong gulang at nag-aral ng martial arts sa loob lamang ng 3 buwan. Ay naging isang ganap na napakahusay sa sibat. At habang siya ay umiiwas sa lahat ng mga pag-atake ni Tae Qiang, napagtanto rin niya na halos ka-level na niya ang mga dalubhasa sa sibat. Wika pa ng Fire King sa kanyang isip na ang kanyang anyo ay perpekto at walang kaduda-duda, na para bang isa siyang martial artist na dumaan na sa maraming tunay na laban. Sa isang direktibang pag-atake ni Tae Qiang, siya ay napatalo ng bahagya para umiwas, at doon ay kanyang pinagtuunan ng pansin na ang batang ito ay talagang isang misteryoso.
Sa oras din na yun ay sinabi niya sa Fire King na siya raw ay muntikan na niya mapa-atres. Tinatanong ng Fire King sa kanyang sarili na kung si Taekyang raw ay ang pinakamahusay na henyo sa martial arts sa kasalukuyang panahon na ito, at sa tingin niya, siya ay nararapat lamang para doon. Matapos atakihin ni Taekyang ang matanda, ay agad niyang hinawakan ng umaapoy niyang kamay ang dulong bahagi ng sibat ni Taekyang. Kung saan nabigla ang bida sa ginawang panununog ng Fire King sa kanyang sandata. Dahil doon, kumuha siya ng panibagong sibat at sinambit ng bida na tila'y nandadaya ang Fire King sa kanilang laban. Kaagad na pinaalala ng matanda sa bida na ang totoong laban ay nag-uumpisa pa lamang. Kung saan unting-unti niyang itinaas ang kanyang kaliwang paa para tapakan ng malakas ang sahig, dahilan na magdulot ito ng kaunting pagyanig sa harapan ni Taekyang. Sa tindi ng puwersa ng matanda, ang mga nabibiyak na bato sa paligid ay unting-unti lumulutang sa ere. At dito ay kanyang kinontrol ang bawat maliliit na bato at tinira pasugad kay Taekyang. Kaagad namang inihanda ni Taekyang ang kanyang sandata, at sinasabi sa kanyang sarili na makakayanan na niyang gawin ito ngayon. Dito ay hinarap ni Taekyang ang mga pasugad na atake ng Fire King. Nagawa ni Taekyang iwasan ang lahat ng pag-atake ng Fire King at siya ay umaabante para atakihin ang matanda. Habang siya ay lumalapit sa kanya, inilabas ng Fire King ang mga apoy sa kanyang palad, kung saan tinatanong niya si Taekyang kung paano niya naman haharapin ang ataking ito. Ngunit hindi nagpatinag si Taekyang sa pahayag ng Fire King, at walang tigil niyang sinugod ito. Sa tindi ng kanilang pagsagupaan, ay nagdulot ito ng malaking pagsabog sa kanilang mga pwesto. Matapos nito, tumalsik ang mga maliliit na bato sa sapa, kung saan ang Fire King ay tumatawa ng napakalakas at kinukutya si Taekyang. At habang patuloy sa panunukso sa bida ang Fire King, sinambit niya kay Taekyang na ngayon lang siya nakakita ng tao na ganito kapadalos-dalos. Tinanong rin niya si Taekyang kung ano naman ang pumasok sa kanyang utak para sanggahin ang pag-ataking yun. Tumugon si Taekyang na ito ay ginawa niya lamang dahil alam niya sa kanyang sarili na makakaya niya yun. Nang-aasar na sinambit ng Fire King na tingnan niya ngayon ang kanyang pagmumukha. Kung saan si Taekyang ay punong-puno ng mga buling. Naaasar na sumagot si Taekyang na hindi niya inakala na haantong sa pagkasunog ang kanyang mukha. Kaagad namang pinuri ng Fire King ang bida dahil hindi siya nagpatalo ng lubos sa kanya pati na rin sa ginawa niyang depensa mula sa kanyang mga atake. Nagsalita si Taekyang na siya raw ay muntikan na niyang mapuruhan kanina. Ngunit tumatawa na tumugon ng Fire King kung sino ang nagsabi sa kanya na siya raw ay muntik na doon. Nagpahayag si Taekyang na para sa isang tao na kilala bilang Fire King ay tila parang sobra yata na gamitin niya ang buong lakas laban sa isang taong kasing edad lang ng kanyang apo. Sumagot ang Fire King na kahit nga siya mismo ay nang-ahas rin na gamitin ang kanyang sibat sa isang matandang tao na kasing edad na rin ang kanyang kalolo-lolohan. Wika pa niyang tanong sa bida na kung heto na ba ang pinagmamayabang nila na Sleeping Dragon ng Shanxi. Galit na tumugon si Taekyang na siya raw ay isang supremong peak martial master kumpara naman sa kanya na siya ay isang bata lamang. Binalik namang tinuro ng Fire King si Taekyang at sinasabi na siya raw ay mayroong natural na martial body. Kaya nararapat lang sa kanya na seryosohin ng ganito. Sa puntong yun, tuluyan ang nainis si Taekyang at tila nag-iisip kung ano ba ang maaari niyang gawin sa matandang ito para siya ay kanyang mapa-atres ng bahagya. Samantala pinagtatawanan siya ng Fire King at tinatanong kung ano na ngayon ang gagawin niya. Pagkatapos, nagtanong si Taekyang sa Fire King kung paano naman kung talagang ang mapapa-atres siya nito sa ganitong pagkakataon. Ngunit tumatawa lamang ang Fire King sa kanyang sinambit, at dito ay kanyang inihayag na mayroon na lamang siya maliit na oras para uminom ng isang baso ng malamig na tubig. Wika pa niya na huwag na niyang pangarapin na makakayanan niyang gawin yun sa ganitong maikling panahon, sapagkat wala rin naman siyang tsansa sa kanya. At dito ay tiningnan ni Taekyang ang kanyang orasan, kung saan nakita niya na mayroon na lamang siyang 3 minuto at 15 segundo na natitira sa kanyang quest. Sinasabi ng Fire King na nais niya lang talaga malaman kung gaano siya kalakas mula pa sa simula. Pero wika niya na mayroon talaga siya malaking potensyal kung patuloy lang si Taekyang na magpapabuti. Nagsalaysay si Taekyang sa Fire King na hindi siya raw umaatake at puro depensa lang ang kanyang ginagawa. At kung ito ay patuloy niyang gagawin, tiyak na magtatagumpay siya sa kanya. Pero ang bagay na yon ay hindi naman nila pinagkasunduan.
Kaagad namang tumalikod si Taekyang para sampilan ang kanyang bibig dahil sa mabunganga niyang bibig. Dito ay kanyang sinabi sa Fire King na baliwalain niya na lang ang kanyang mga sinasabi. Tinanong rin niya ang matanda na sa oras na siya ay magtagumpay laban sa kanya, ay hindi kaya't masisira ang kanyang reputasyon na pinanghahawakan. Naiinis ang Fire King at sinasabi na tila nagiging mabunganga at mayabang si Taekyang. Habang nakatago sa likuran ng Fire King ang dalawa niyang kamao, sinambit niya na alam na niya ang pinaplano ni Taekyang. Kaya't nagpahayag ito sa bida na simulan na niya at subukan niya ngayon umatake sa kanya. Tumugon ng mapanuksong mukha si Taekyang na kung siya ba ay sigurado na gusto niyang subukan ang kanyang lakas. Sumagot ang Fire King na siya raw ay isang tao na tumutupad sa kanyang sinasabi. Samantala si Taekyang ay kinuha ang panibagong sibat at tinutok sa Fire King. Nagsalita ang Fire King na wala naman siya sigurong nakatagong ibang sandata at gagamit ng lason para umatake sa kanya. Tumatawa na sumagot si Taekyang sa Fire King kung bakit niya naman gagawin ang bagay na yon. Habang siya ay tumatawa, dumadaloy ang malakas na enerhiya ng kanyang chi sa buong sandata ni Taekyang. At dito ay kanyang sinabi na ang tunay na lalaki ay tatahakin ng isang malakas na pag-atake lamang. Nang siya ay pinagmamasdan ng Fire King, hindi ito tumugon sa sinambit ni Taekyang at nanatiling seryoso at kalmado. Ilang saglit, inilabas ni Taekyang ang kanyang malakas na kasanayan na tinatawag na One Strike, kung saan ang sibat niya ay tinutok niya ng pagsugod sa Fire King. Dahil dito, nabigla at napansin ng Fire King ang isinagawang pag-atake ni Taekyang na ito ay isang napakalakas na puwersa. Dahil sa tindi ng pag-atake ni Taekyang, ay agad na bulabog ang mga hayop sa paligid, kung saan kitang-kita mula sa malayo ang malaking usok na kagagawa ni Taekyang. Habang naglalaho ang usok, ay makikita ang anino ng Fire King na nakatayo sa harapan ng bida. Sa puntong yun, nanatiling nakaharap ang palad ng Fire King at bakas sa kanyang palad ang gallows na tinamo sa atake ni Taekyang. Sa oras din na yun ay nagawa ni Taekyang pa atrasin ang Fire King mula sa kanyang tinatayuan. At siya ay hindi makapaniwala sa tindi ng kasanayan na kanyang ginawa. Kasabay nito, nababalisa at nabigla si Taekyang sa hindi kapanipaniwala na ginawa niya sa Fire King. Nang tuluyang maglaho ang mga usok, kaagad na bumungad sa harapan nila ang malaking butas na ginawa ni Taekyang dahil sa pag-atake nito ng One Strike. Nagmumura na tinanong ng Fire King kung ano ang kanyang ginawa. Iniisip ni Taekyang na ito raw ang unang beses na ginamit niya ang isang malupit na One Strike pagkatapos niyang maabot ang pinakamataas na antas. Inakala niya na lalakas lang ito ng kaunti, pero hindi niya lubos inakala na ganito ang maidudulot na pinsala sa kanyang atake. Sa puntong yun, nagsisimula ng mawala ng kanyang balanse si Taekyang. At dito ay kanyang napansin na unting-unti nang dumidilim ang kanyang paningin at bumabagsak siya sa sahig. Pero mabilis na kumilos papunta sa kanya ang Fire King para siya ay kanyang seluhin mula sa kanyang pagbagsak. At bago siyang tuluyan mawala ng malay, ay tinawag ni Taekyang ang Fire King bilang kanyang lolo. Sumagot ang Fire King na siya ay makikinig na lang ng mga detalye mula sa kanya mamaya, dahil sa ngayon mas mainam na siya ay magpahinga na muna. Habang sinasalin ng Fire King ang kanyang enerhiya ng chi mula kay Taekyang, nagtanong ang bida sa Fire King kung nagawa ba niyang manalo sa kanya. Sa nakangiting pagmumukha ng Fire King, siya ay tumugon na nagawa siyang talunin ni Taekyang sa kanilang pakikipaglaban. Matapos nito, nag-alerto ang sistema na ang misyon na kanyang pinasukan ay nagawa niyang tapusin.